welcome back to another vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo at mag-i-impake tayo ng mga gamit ni baby at ni mommy. Kasi malapit na ako mga anak guys, 36 weeks na ako ngayon. So ito yung belly bump natin, 36 weeks na yan. And sabi ng doktor ko, it's 3 more weeks and 4 more weeks na lang yung natitira. So, ayun, para ready na tayo anytime kasi pagka nag-37 weeks daw, ikaw, pag lumampas ka na ng 37 weeks, anytime, pwede na si baby lumabas. So, okay na yung ready, guys. And, ayan, si baby wanna say hi. Ayan, gumagalaw-galaw na siya ngayon. Still active, yeah. And it's already like 8 p.m. here. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit na dadalhin ko at ni baby para sa aming hospital stay. So by the way, nalagay ko na pala lahat-lahat sa aming bagahe para ready na. So ngayon, i-film ko na lang kung ano yung mga bagay na aming dadalhin. Ito yung ating bag na dadalhin. Gamit to ni baby at gamit ko, pero kay Dominic magdadala rin siya ng kanyang bagahe, pero separate yun sa kanya guys. Ready na tayo guys kasi malapit na. Hindi ko pa pala to siya na-arrange, pero ayan, ipapakita ko sa inyo isa-isa, okay? May ginawa pala kaming list para mabilis lang. So ito yung mga gamit ko. Ayan guys, yan yung list namin. Yung nasa taas, yan yung gamit na dadalhin ko, and then yung nasa ilalim kay Dominic. Kasi syempre, magsastay din siya sa akin sa hospital. Tapos ito naman, sa second page, ayan yung mga dadalhin namin for the babies. So, ayan yung mga nakikita nyo dyan. May checks na siya. So, ibig sabihin, kompleto na yan. Tapos, meron pa dito mga wala pa, pero okay lang kasi, ano pa namin to guys, isa-sanitize. Pero kung ano lang yung available dito. Ito yung blanket niya. Ito guys, very cozy siya. Ayan. Ito, kasi syempre winter dito. Kailangan ni baby ito. Maganda siya, malambot. Tsaka, maganda to siya pagka malamig. Tapos, meron din tayong swaddle. Ayan guys. Parang blanket din siya. Dalawa yung dinala ko. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong swaddle. Ito siya, like maliit siya na version. Hindi nga ako magsalita guys. Maliit siya na version kasi hindi natin alam kung gaano kalaki si baby. So, at least may 2 different sizes ako. Ito na medyo maliit na swaddle. Tapos, ito naman yung malapad siya. So, pipilian na lang namin kung saan yung gagamitin namin. Meron pala kaming nabiling baby changing pad. Ayan, pero hindi na namin siya dadalhin. Ito guys, maganda siya kasi kapag nasa labas kayo, pwede mo siyang, pwede mo siyang i-open tapos ihiga mo lang dyan si baby. Kaya yung itsura niya. So, ipapahiga mo lang si baby dyan. Ayan, tapos pwede mo na siyang i-change ng diapers niya. Pero since pupunta naman kami ng hospital, ito na lang yung dadalhin ko. Changing pad siya. So, ilalapag mo lang sa bed, tapos ilalagay mo dyan si baby. Ito naman is swaddle niya. Yung isa kanina, swaddle blanket. Ito, ipapasok mo lang si baby, tapos nakalock na siya dyan. And, ayan, makes it easy. Tapos, ito naman, ito yung pinaka-favorite ko. Siguro ito yung gagamitin namin. Swaddle din siya, guys. Ayan, open mo lang yung zipper, tapos papasok mo lang dyan si baby. Nakaganyan na siya, diba? Or, yeah. Parang, ito daw kasi, pag ginamit mo daw yung swaddle, parang ini-imitate niya na feeling nila parang nasa loob sila ng womb ng mama. Kaya ito yung purpose ng swaddle. Kaya mag-help talaga sa kanilang mag-sleep or magpaparelax sa kanila. So, ito yung swaddle. Baka ito yung magagamit namin kasi ito yung favorite ko. Wipes niya, baby wipes. So, Pampers brand yung ginagamit namin. Pampers baka naman. Ayan. And, nagdala din kami ng newborn Pampers niya. Ayan guys, kunti lang yung dinala ko kasi sabi nila dito sa US, yung hospital naman nagpo-provide lahat nun kasi syempre bayad naman nyo yun, di ba? So, if in case lang na wala sila, so meron kaming dala, 15 pieces yung dinala ko. Meron din tayo ditong grooming kit ni baby. Ayan, kung makikita nyo dito, meron siyang brush para sa buhok niya, nail cutter or clipper, tapos meron din siyang aspirator para sa nose niya kapag hindi siya makahinga. Ganun. So, tinatawag siya na baby care basic. Meron din tayo ditong body temperature.
Ayan, di pa namin siya nabuksan guys. Ilalagay pa yung battery. Pero si Dominic na mag-aayos nito, mag-assemble. So, pero nilagay ko na siya sa bag para at least kahit if in case man na emergency, nadala na namin siya sa bag namin at doon na lang namin if i-figure out sa hospital, di ba? Ito maganda siya guys kasi hindi mo na siya kailangang ipasok sa kilikili or, sa puwet, parang ganon. Ito talagang ilalagay mo lang siya sa forehead tapos madedetect niya na yung body temperature ni baby. Yung shampoo and body wash, ito yung gagamitin namin guys. Ayan, CeraVe brand. The same thing din sa lotion niya. CeraVe din. Ayan. Body wash, shampoo, tsaka lotion. Ayan. Di ko lang alam kung ano yung better pa na brand ng baby stuff. Pero ito muna yung gagamitin namin ni Dominic to start. Kasi lahat naman ng mga babies, iba-iba naman yung mga gusto nila, di ba? Yung ibang bata, hiyang sa ganyan. Yung ibang bata, hiyang sa ganito. So, ito try muna namin to kay baby. Tsaka marami naman siyang good feedback. So, ito muna. Tapos pag hindi niya talaga gusto, syempre, magta-try tayo ng iba. Ito naman yung brand na gagamitin namin para sa diaper rash niya, guys. Balmex. Kasi kita ni Dominic ata marami siyang good reviews. So, comment down below, guys, kung ano yung mas better na brand para sa diaper rashes ni baby. Ito pala, guys, disclaimer lang. Kasi dito sa US kasi, may mga tao talaga na or may mga bata na yung parents ayaw nila na ipapa-circumcise yung anak nila. Or, syempre, as a Filipina, gusto ko na ipapa-circumcise natin si baby kasi di pa nga baby boy. And, ang plano namin ni husband, bago kami umuwi dito sa bahay, ipapa-circumcise na namin si baby para isang sacrifice na lang sa kanya, isang iyak na lang, di ba? So, ayun, bago kami uwi, ipapa-circumcise namin siya. At ito yung gagamitin namin, itong brand. Sa Vaseline siya, guys, petroleum jelly. So, ito yung ilalagay mo para mabilis na ma-heal yung kanyang circumcision. So, ayan. Hinihingal ako. Ganito pala talaga pag buntis ka, no? Parang pag continuous ka na nagsasalita, hinihingal ka parate. So, magpasensyahan nyo na. And then, meron din pala tayo dito. Ito, extra lang naman to para sa photoshoot ni baby. So, nakalagay dyan, guys. Ayan. Ilalagay natin to kay baby. Tapos, iti-take natin siya ng picture. So, nakalagay dito, name, date, height, tsaka weight ni baby pag lumabas siya. Kasi, syempre, bibigay naman ng doctor yan sa'yo. Tapos, pipicturean din natin siya saying na, hello world! And then, nagdala din pala kami ng maraming damit. Ayan. Parang ayoko na siyang tanggalin isa-isa, guys. Burp clothes. Nagdala ko ng 3. Bodysuit, guys. At to, open natin yung isa. Ayan yung bodysuit ni baby sa newborn. So, 2 yung dinala ko nito. 2 piraso. Tapos, meron din siya ditong complete attire. Ayan. Tinanggal ko na para talaga sa inyo, guys. Na-fold ko na yan. Ito naman yung pang-uwi niya. Ayan, si Mickey Mouse. Kasama ng hat. Tapos, yung yung pants. Mickey Mouse din. Tapos, meron din pala atang beb to na kasama. Washcloth. And then, meron din siyang hats niya. So, nagdala ko ng 3. Ayan, iba-ibang kulay. So, pili na lang kami dyan kung saan yung bagay sa clothes niya. Kasi winter dito, nagdala rin ako ng mittens para sa kamay niya, pero panlamig siya, guys. Maganda. Ayan yung nasa loob niya. So, ito, pampauwi niya to. Cute ng socks. Talagang nung nag-fold ko to, guys, parang, papasok mo yung paa ng baby dito. Ayan, guys, so cute. Ayan, cute ng socks niya. Panlamig din to siya, guys. 2. Tapos may mga, ako dito, yung maliit na normal lang. Ayan. Ayan. Meron din tayong mittens dito. Ayan, 3 mittens yan. Tapos, ito yung shoes niya, guys. Tingnan nyo. Taran! Hindi ko alam kung anong animals yan.
Ayan, yan yung shoes ni baby. Ito pala yung formula na gagamitin namin for baby. Pero I was planning na mag-breastfeeding ako para maka-help din sa savings. Tapos, mas healthy yung baby kapag breastfeeding kaysa sa formula. Pero syempre, hindi naman lahat nakaka-produce ng milk, 'di ba? So, ito yung second option. Pero ako talaga guys, magbe-breastfeeding ako. Pero magdadala ako neto para if in case na walang gatas na lumabas agad, pag panganak ko at least may backup kami na formula milk. Pero ito yung gagamitin namin guys na brand. Ayan. Hindi pa pala namin ito nabuksan. Sa kanya din to. Ito yung Dr. Brown's guys na baby bottle niya. Birbiron. Bottle. Baby bottle. Ayan. Naregalo lang din to sa amin sa baby shower. So, thank you Christian. Kasamahan ko sa work yung nagregalo nito guys. Isa-sterilize pa namin to. Meron na kaming bottle sterilizer pero kaya hindi pa siya natanggal sa my box. So, ito yung next step namin. For mommy naman tayo, meron tayong heating pad. Kasi usually kasi guys, yung lower back mo, minsan kailangan ng, sabi nila magdala ng heater or at least cold, hot or cold compress. So, ito hot compress. Sasaksak mo lang, mainit na siya. Ito yung helpful talaga. Minsan, lalo na pag buntis tayo, lagi tayo nagka-cramps, diba? Nagka-cramps yung legs nyo. Lagi, sa akin, lagi talaga guys, nagka-cramps yung yung calves, lalo lang dito. Ayan. Dito yung lagi, parang napaparalyze siya. Kaya minsan umiiyak ako ng hating gabi. Tapos gigisingin ko yan si Dominic. Tapos, ngayon, imamassage niya yan. So, ito, magiging helpful. Kaya kung meron kayong hot compress dyan, or hot pads, anything na pwede makahelp sa inyo, dalhin nyo. Meron din tayo ditong maternity bra, or breastfeeding bra. Ayan. 3 lang yung dadalhin ko. Meron din pala tayo ditong nursing pad. Ito, nursing pad guys. Para ipasok nyo lang siya dun sa loob ng bra. Para, di ba? Kasi minsan may mga ibang bra kasi na manipis. So, para hindi lumabas yung milk, ito, lalagay nyo lang dyan. Insert nyo lang sa bra nyo. Maternity underwear. So, 4 yung dadalhin ko. Meron din tayong socks. Ay, meron din akong panlamig na socks. Actually, kay Dominic to eh. Perry bottle. Ayan. So, lalagyan mo siya ng tubig. Tapos, pag after mong manganak, gaganon mo lang siya. Ayan. Research nyo lang guys kung paano siya gamitin. Pero, panghugas to sa inyong pekpek. Turn and each. Pain relief naman to guys. Ito manual na breast pump. So, haka. So, ito guys, pag gumamit ka nito, kasi minsan, syempre, pag yung baby mo nagdedede dito, syempre yung kabila, syempre lumalabas din yung gatas, diba? So, ayan, igaganyan mo lang. Ayaw niyang dumikit guys kasi may damit ako. So, normally, manual siya. So, ipapump mo lang siya. Hemorrhoidal pads. So, ayan, parang ilalagay mo siya sa underwear mo, pampalamig, parang pang cooling. Perineal spray. Ayan, panghugas naman yan. Spray nyo lang yan. Parang pH care dyan sa Pinas. Nipple cream. Nilalagay yan sa nipple. Kasi syempre, yung baby mo, di ba? Nagda-dry yung nipple. So, ito yung brand guys na gagamitin ko. Is Earth Mama Organics. Meron din tayo ditong chopsticks para sa lips natin kasi nagda-dry tayo yung lips, lalo na winter dito. Meron na tayo itong stool softener. Kasi syempre, kapag kakapanganak mo pa lang, parang ang hirap naman na ang tigas ng poop mo, diba? So, dapat malambot lang siya. Grabe guys, si baby gumagalaw-galaw. Gusto rin talagang mag-vlog nito palate. Kasi kapag nag-vlog ako, lumagalaw-galaw din siya. Don't worry, you're gonna see them soon. Meron din pala tayo ditong Gatorade. Dadaling ko to guys. Fruit punch yung flavor niya. At ito yung panlaban natin sa ating dehydration. Syempre, water pa rin yung pinaka-importante. Pero if in case lang, di ba? Meron din pala tayo ditong pads. Ayan. Ito naman guys, pang postpartum to. After mong manganak. Ito yung pads na gagamitin natin. Kasi syempre magbe-bleeding ka pa din naman nun, di ba? So, ang laki-laki niya. Ayan.
So, magdadala lang ako siguro ng mga ilang piraso nito. Ice Maxi Pads. Hindi ko pa siya nabuksan. Ang laki niya pala nito. Yan yung itsura niya. So, parang sanitary napkins din, pero malamig siya. So, yan lang yung difference niya dun sa isa. Ito pala yung gagamitin kong breast pump. Mom Cozy. Ayan yung brand na napili namin. Maganda siya kasi pwede kang magtrabaho kahit nagpa-pumping ka. Hindi mo na siya kailangan mag-sit down ka lang tapos magpa-pump ka. Ito, pwede kang maghugas ng plato or nagluluto ka habang nagpa-pump. So, ayan. Ganyan siya. Ipapasok mo lang dyan siya sa loob ng bra mo. So, ayan. Pwede kang magluto-luto or magkain or kahit ano mang gawin mo, 'di ba? Hindi mo na siya kailangang hawakan. So, yun yung kagandahan nito. So, ganyan siya, guys. Ang itsura niya. So, ganyan siya. Portable din pala siya, guys. Ayan, i-charge nyo lang siya. Tapos, i-connect nyo lang siya dito. Ito yung, ano niya. Tawag ito is portable. Hindi mo na siya kailangang magstay ka lang sa isang place. Basta ma-charge mo lang siya. Meron na pala akong nabiling snacks bar kanina, pero hindi ko alam kung saan ni Dominic natago. Pero ito yung mga example niya. Ayan, guys. Headphones. So, ayan, ginagamit ko pa siya ngayon. ID, card, insurance ninyo. Kung may insurance kayo, lalo na dito sa US, kailangan nyo yan, guys. ID, yung government ID ninyo, labor clothes. Sabi nila wag daw masyadong magdala ng labor clothes kasi sa hospital naman, papasuot naman sa inyo yung hospital gown. So, ayan. Makeup, syempre nag-work pa din ako, so hindi ko muna siya ipapasok. Eyeglasses, ito ginagamit ko pa siya, so hindi ko pa siya pwedeng isuot. Ipasok dito. Skincare, ayun, mga ginagamit ko pa din. Slippers, ito yung slippers ko, guys. Suot ko rin siya sa bahay, so ito rin yung dadalhin ko. Going home outfit, syempre after ka ng mga anak, malit na yung tiyan mo, tsaka syempre, kahit ano lang yung comfortable, siguro dadala na ako ng pajama, tsaka loose na t-shirt. Yung t-shirt pala na to, guys, kay Dominic yan. Ayan. Kinuha ko sa cabinet niya. Ito yung example ng pacifier niya. Ayan. So, isasanitize ko pa yan, guys, kasama ng baby bottle niya. Kaya hindi ko pa siya napasok dyan. Ayan na yung mga gamit. Nakakalat na siya ulit. Kaya i-arrange ko ulit dyan sa loob ng bag. Diba? Para sa inyo, guys, kinalkal ko ulit siya. Ayan, ang kalat niya. So, ayan lang. Thank you so much for watching and hope to see you again next time. Bye!